bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lunod ang salita mo, nagbibigay buhay. Kay sarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabatyan ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay ko taglay. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Yeah, yeah, yeah. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan.
langit at lupa'y nagbabagyan ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay ko, nagalay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Kay ganda ng buhay ko, taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Oh, kay ganda ng buhay ko, naglay. Kay ganda ng buhay ko, naglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Good morning, Jesus. Good morning, Sister Sal. I love your energy every day. Thank you, Lord. Kay ganda ng buhay. Alam niyo ba, paboritong awitin po yan ni Pastor. Kasi naman, napakaganda talaga ng buhay natin. Minsan di lang natin na-appreciate. Every day, ang daming ginagawa ng Diyos sa atin para po masabi natin na kay ganda ng buhay. Oo. Yung iba dyan, yung unang-unang falls, yan pa yan ay hulaan nyo kung saan daw yon. Good morning, BFF. Ang agang maagang gising ngayon si Madam Bibs. Mukhang nakatulog. Okay. Thank you, Lord. Magandang umaga po, mga kapatid. Alam mo, natutuwa ako kapag good morning, Ephraim, dyan sa Alaminos. Natutuwa po ako kapag yung tunun, gumaganon pa lang. Tapos meron ng mga nagsusulputan na mga pangalan. Nakakatuwa kasi, ibig sabihin, pag pag turotot pa lang, nung ating GMJ, nakaabang na yung mga kapatiran. Thank you, Lord. Oo. Nung unang panahon, para saan ba yung turotot? Hindi turotot yan. Anong pangalan yan? In English nyo lang eh. Trumpets. Hindi, may tinatawag dyan nung panahon ni Kristo. Diba? Yan ang ginagamit. Ginagamit yan kapag mag-ready ka na, may gera. Ginagamit din yan. Diba? Ginagamit din yan kapag may magandang balita. Pag may announcement. Ginagamit din yan pag kailangan mo nang bumangon dahil tanghali na. Diba? Ginagamit din yan sa mga patay. Diba? Encompassing trumpet. Kaya kung ikaw ay tulog, patay spiritual, tinatamad sa iyong buhay spiritual, o kaya may battle, 'di ba? May mga pagsubok na dadating, 'di ba? Pati nga yan pagka dumating na at may victory na dala, yung mga military, 'di ba? Tinuturotot din 'yan. So, di ba, iba-iba. Ano man po ang kalagayan ng buhay ninyo ngayon, ano man ang kalagayan nyo ngayon, yan po ay isang, hindi pala nag-charge yung phone ko. Ay nako, iba yan si Terry, iba talaga isip niyan. Iba yung turotot na sinasabi niya. Hindi eh. Ikaw, meron ka, di ba?
Tambuli, ayan. Sige nga, alam ko yan sa Kapampangan. Oo. Pakinggan. At saan man, lahat ay magmahalan. Ayan. Di pa tayo nagpe-pray, daldalan tayo ng daldalan. Lord, maraming salamat po, Lord, sa weekends na naman, Lord. Napakabilis po ng araw. Glory to God. At kami malalakas, maliligaya, at satisfied dahil po kaming lahat ay umaasa sa iyo. Salamat po, Lord, sa mga patutuurin ng mga kapatiran namin na talaga po kahit kailan hindi ka nagpapabaya sa lahat ng mga nagtitiwala sa inyo. Thank you, Lord, sa panibagong umaga, panibagong pag-asa. At maraming salamat ulit, Lord, sa pagkausap po ninyo sa amin sa araw na ito. Salamat po at meron na naman po kaming mga guides and instructions na susundan para po magawa namin ang iyong kalooban. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. So ngayon na po ang ating conclusion ng ating series ngayong week na to na Matthew 7:7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. So mga kapatid, napag-usapan natin itong mga open doors at closed doors sa buhay natin. At natalakay nga po natin yung mga guiding principles. Para po sa araw na ito, ang pinaka-last po mga kapatid ay yung not biblically sound. Ito po ay isa sa actually lahat sila importante. Ito po kasi yung, nabigyan po ba kayo ng opportunity sa buhay ninyo na gumawa ng isang bagay sa trabaho, maski sa mga relationships, hindi ba? Nabigyan na po ba kayo ng opportunity to do something, pero po hindi in line with the will of God? At ano po ang naging pagtugon ninyo? Ito po ay madalas na struggle po ng mga nagtatrabaho sa mundo. Okay. Minsan po kasi may ipapagawa ang mga boss ninyo or yung nakakataas po sa inyo na alam po ninyo na ito ay hindi alinsunod sa kalooban ng Diyos. Okay. So, ano po ang gagawin ninyo? Pag hindi nyo ginawa, magagalit yung boss nyo sa inyo, maaaring ikalugi ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ninyo, or maaari pong ikatanggal nyo sa trabaho. Ano po ang gagawin ninyo? Yan. Medyo mahirap po talaga yung pagpapasya. Pero, ang mag-uudyok po sa inyo kung ano ang gagawin ninyong desisyon ay nakabase po kung ano ang mas importante sa inyo. Yan. Kahit po ikaw ay Kristiyano, kung mas may importante sa iyo kesa sa pagsunod sa salita ng Diyos, even if you are a Christian, yun po ang susundin nyo. Kasi kung ano po ang pinagpapahalagahan nyo sa buhay, yun po ang mas malakas ang boses sa inyo. Totoo po yun, mga kapatid. So ano po ang magiging desisyon ninyo? Yan, medyo mahirap yan, ano? Pero nakakatuwa po at meron na pong mga Kristiyano na nagpatunay na mas matimbang ang salita ng Diyos at ang pagsunod nila sa Panginoon. Meron po tayong isang ka-sister nang hindi ko nababanggitin ang pangalan. Siya po ay nagtatrabaho sa isang sangay ng gobyerno na pag nabanggit nyo ang lugar na yon, alam na.
automatic na kung ano yung pumapasok sa kaisipan ng mga tao. Tapos, meron pong pinagagawa ang boss niya sa kanya na taliwas po sa kanyang pananampalataya. At ito po ay naibahagi niya kay pastor. Tapos alam nyo mga kapatid, ang ginawa niya, sinuway po niya yung boss niya. Sinuway niya yung boss niya. Hindi niya ginawa yung pinagagawa ng boss niya sa kanya. Sabi niya, bahala na lang kung ano ang mangyayari. Pero hindi niya susundin yun. Kasi pag ginawa niya yun, alam daw po niya na hindi siya matatahimik at alam niya na magkakasala siya kay Lord. Hindi po niya ginawa, mga kapatid. Alam niyo po, na-promote pa siya. Tapos, nung nag-retire na siya, after ilang months, kinuha siya ulit nung boss niya as consultant. Oo, mga kapatid. So, tandaan po natin na yung mga pintuan na hindi dapat buksan ay wag po nating piliting pasukin. Kapag sinabi po ng salita ng Diyos na hindi yun pwede, that is a clear sign that God is giving you a big fat no. Hindi talaga pwede. Ilan po ang mga Christians na kinompromise yung faith po nila, thinking na kapag nawala sa kanila ang trabaho na yon, by doing so, ay wala nang mangyayari sa buhay nila. Yan po ay kasinungalingan na gusto ng kaaway na paniwalaan natin para every time na masusuong tayo sa ganong sitwasyon, ang dali-dali, isang snap lang po ng finger ni Satan, iko-compromise natin yung faith natin. Dahil ang akala natin, pag hindi ko to ginawa, yan, panakot po yan ng kaaway sa atin. Pag hindi ko ito ginawa, alam niyo po ba mga kapatid, sometimes naiisip ko rin po, pag halimbawa nakakapanood ako ng mga movies na pinoportray yung mga Christians nung panahon ni Kristo, napanood niyo ba yung Paul sa Netflix? Pag pinanood niyo po yun, yung mga Christians, talaga palang ginagawang sulo sa kalye. Makikita mo talaga mga kapatid, yung mga iba yung bagong sinusunog palang sumisigaw pero nagliliyab. Hanggang sa tumahimik na lang yung kanilang pag-iyak, ay hindi lang iyak eh. Hindi pa naghoy eh, ha? Yung panangis nila na may kasamang habang nasusunog. Pero alam nyo ba kung ba't sila nagkaganon? Yun yung mga Christian na hindi nila itinakwil yung pananampalataya. Naiisip nyo ba yun sa mga panahon na yun? Na for example, umabot tayo ulit sa ganon. Ano naging, pasya nyo? Yung totoo. Halimbawa, nagkaroon ng ganon ulit na ruler na kapag ka hindi mo itinakwil ang iyong pagiging Kristiyano, susunugin ka. What will your decision be? Magtatago? Sabi ni Mama Ched, okay lang kasi mabubuhay naman ulit. Alam niyo ako kung anong decision ko? Sasabihin ko, ito yung totoo lang sasabihin ko na lang kung anong gusto nilang sabihin ko. Anyway, alam naman ng Diyos ang puso ko. That means, we still have the fear na mangyari sa atin yon. At pag nandoon na tayo, hindi natin din talaga alam kung anong gagawin natin. Pero, naku, sobra po. Talagang hindi po nila dininay yung faith nila. Ano na yun siguro yun na yung worst thing that can happen for you being a Christian, no? Yung ganon. Pero, kung mga trabaho lang, mga kapatid, ang daming trabaho sa mundo. Tapos kung kita lang naman yan, alam niyo po ba na pwede po tayong payamanin ng Diyos sa isang kisap mata, kagaya ng pwede ka ring pahirapin sa isang kisap mata? Nakakalimutan po natin minsan na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ang nagmamay-ari ng lahat dito sa mundo, pati ng buhay natin. Kaya kung ang sinasabi po natin at pinangangambahan po natin,
yung kikitain natin, yung trabaho natin, tapos ihanda nating i-deny kaagad yung faith natin or i-compromise yung faith natin, aba mga kapatid, it's time to reevaluate kung gaano katimbang sa atin ang ating pananampalataya. Hindi ba sinabi ko nga sa inyo, iniisip din namin kung paano itong ating mixer, di ba? Dahil bumibigay na. Pero parang halimbawa yung camera, di ba nagulat din naman tayo? O tapos dito, isang tao lang ang kinausap, kalahati na agad yung sinagot. Hindi ba? So, so mga kapatid, hindi po natin pwedeng ipagpalit sa kikitain o sa trabaho yung ating pananampalataya. Kasi alam nyo, pag ginawa nyo rin po yun, hindi rin naman po kayo matutuwa dun sa desisyon ninyo. Kasi alam nyo po na na-hurt nyo ang Panginoon dun sa desisyon na ginawa nyo. So kapag ka po mga kapatid, anything, mga kapatid that causes you to lie, to steal, to compromise your integrity, or do anything that we are warned about dun sa Galatians 5:19 to 22. Basahin niyo po yun kapag ka ang lahat po doon ay kinokos tayo to do all those things, mag-isip po tayong mabuti. Lahat niyo po yung works of the flesh should be avoided. For example po, ito pong ating lote na atin pong binebenta noon, kung natatandaan niyo po, kung sa mga kapatiran po natin na matagal na po natin kasama dito sa community, nagkaroon po tayo ng isang malaking pagsubok sa ating church noon na kinakailangan pong ibenta yung ating corner lot noon na nakatiwangwang lang naman that time. Actually, ang nakalagay doon noon ay kitchen lang. So, kailangan po natin siyang ibenta. At kailangan natin siyang ibenta agad-agad. Kasi kailangan na po natin that time. Alam niyo po yon, tayo po ay merong hinahabol that time. Tapos alam niyo po, merong dumating na bibili ng lupa natin. Walang tawad-tawad, walang kung ano-ano man. May isa lamang siyang hinihingi. Ang sabi niya noon ay ibaba daw yung para dun sa capital gains tax. Basta meron pong ibababa na hindi naman talaga yun ang dapat na halaga. Para lang daw po mababa yata yung gains tax, capital gains tax na babayaran niya. Pero babayaran niya yung tamang amount. Kailangan na po natin noon, mga kapatid. Wala na pong isang linggo ang ibinigay sa ating palugit nung kailangan na natin. Alam niyo po, sabi ni Pastor, ay hindi po pwede yun. Hindi po ako pwedeng pumayag dyan. Sabing ganun, ha? Kung tutuusin, ayan na nga eh. Diba? Ganito ang sinasabi natin. Ayan na nga ang sagot ni Lord sa panalangin ninyo. Yan na ang kasagutan sa sitwasyon ninyo. Umaayaw pa kayo? Yon. Marami pong mga tao pinangangatawanan yung kasabihan na ang taong gipit maski sa patalim ay kumakapit. Pero ang taong kumakapit maski sa patalim ay nasusugatan. Nasusugatan, mga kapatid. Ikaw ang masasaktan pag kumapit ka sa patalim. Oo. So sabi ngayon nung sige po pag-isipan ninyo, babalik ako ng Biyernes. Sabi ni Pastor, ay hindi po talaga. Kahit po magpabalik-balik kayo, hindi po pwede yung gusto po ninyong mangyari. So, sa makatuwid mga kapatid, hindi po natin yun tinanggap kasi hindi po tayo po pwedeng pumasok sa mga ganong sitwasyon. Kahit na gaano kagipit, wag po kayong kumapit sa patalim. Kasi kayang-kaya po kayong iligtas ng Diyos kahit na gaano kagipit ang inyong sitwasyon. Basta po kayo lamang ay sumunod sa Kanya. Tapos alam niyo po,
Friday na po. Kailangan by Friday maibenta na siya. Alam niyo po ba mga kapatid, may dumating po dito na nakaduster lamang. Isang senior na babae na nakaduster. So, sa loob-loob ni Pastor, mukhang hindi naman bibili. Sabi niya ganon. To, tinanong, ito po, ganito po yung halaga. Sabing ganon. Pero po may babalik po kasi, sabi niya ganon. Pero kung mauna po kayo, sa inyo po yan, sabi ni Pastor. Pero alam nyo, ang tingin ni Pastor noon, mukhang hindi naman bibili. Tapos alam nyo, o sige po, umalis. O, tinanong nga kung magkano, tapos umalis. Alam nyo, bumalik, dala-dala yung pambayad niya. Wala pong mga ibang kondisyones. Kung ano ang pagbenta natin, yun lamang, wala na pong ano. Tapos ang nangyari, alam nyo, yung nakabili na yon sa property natin ay Christian pala. Christian pala siya, kaya wala siyang mga under the table na hiningi sa atin. Tapos alam nyo ba, di ba, naging kapitbahay natin siya. And she belonged to another church, pero siya po ay nagsusupport sa church din natin. Imagine, mga kapatid, kung pinatulan natin dahil gipit tayo, yung unang bumibili sa atin, di ba, gusto niya may illegal. So, kung sa mga ganong mga pagsubok ay sa mga ganong sitwasyon, ay kaya po niyang gumawa ng illegal, magiging kapitbahay mo yon. Di ba? Isipin niyo po, mga kapatid. Tapos, yung pala, kayang-kaya kang padalhan ng Diyos na magiging buyer, magiging kapitbahay mo, tapos magsusuporta pa sa'yo. Di ba, mga kapatid? Kaya ibang klase po talaga. So, very clear sign po that if it is not according to the scripture, hindi natin yon gagawin. Isipin na lang po ninyo, mga kapatid, why would a perfect God lead us into a sinful situation? So, pag-isipan po nating mabuti yon, mga kapatid, ha? Minsan po kasi, kahit na wait lang, nawala ako? Minsan po kasi, kahit nawala ako sa Minsan po kasi, meron pong mga sitwasyon na iaalaw ang Panginoon sa buhay natin, na ang akala po natin, si Lord na ang nagpadala nun. Pero kapag ka ito'y wala sa kalooban niya, magko-contradict po sa kanyang, sa Word of God. So, tignan po ninyo, why would a perfect God lead us into a sinful situation? So, wag mo nang tanungin kung si Lord yon kapag ka may mali. Kasi hindi ka po ililid ng Diyos sa isang sinful situation where you can sin kapag ka ginawa mo yon. Hindi ba, mga kapatid? Hindi po niya yun gagawin. So, ang flesh po natin, ang mag-encourage sa atin to follow something that we know is not right. It is the flesh. Hindi po ang Diyos. Hindi po tayo ililid ng Diyos sa isang sitwasyon. Perfect God siya. Why would He lead us nga ba into a sinful situation? So, ang flesh mo lamang ang magkikater doon. Kaya, minsan, kahit na alam mong mali, ginagawa mo pa rin. Ay, pwede bang kuhanin muna natin si Dwayne? Kasi naaano ako pagka kayo kasi yung nasa harapan ko. Pagka nakikita kong wawala ako sa, oo. So, yun po mga kapatid, no? Sa James 4:17, nakalagay po doon, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is a sin for them. Alam mo nang hindi tama, ginawa mo pa din, kasalanan. Alam mong dapat mong gawin, hindi mo ginawa, kasalanan. Yun po ay sin of omission and sin of commission. Sin of omission, alam mo, dapat ginawa mo. Alam mo, dapat
Tayuan mo ang pananampalataya mo. Kinompromise mo, that is sin of omission. Dito naman, pwede rin yung maging sin of commission. Alam mong hindi mo dapat kinompromise mo. So mga kapatid, tandaan natin yung James 4:17 na yun, ha? Isa pa po, na example, if you are being promoted, mga kapatid, only on the ground that you do something illegal, sasabihin mo, ang tagal ko hinihintay yung promotion na to eh. Minsan lang naman, maiintindihan naman ako ni Lord. Yan po naman lagi yung ating dahilan. Maiintindihan ako lagi ng Diyos. So, dun pa lamang sa salita mong yun, alam mo na agad na meron kang gagawing mali. Pero ilan po sa atin ang nagpapatuloy gawin yon? Yung salita na yon na minsan lang naman maiintindihan naman ako ni Lord. So, alam mo, kaya mo nasabi yon kasi alam mo na you are about to do something that will displease the Lord. And yet, ilan sa atin ang tumutuloy na gawin pa rin yun. Because of that, maiintindihan naman ako ni Lord. Di ba mga kapatid? So, wag po nating gawin yun. No matter how much money they are offering, do not do that. Kasi, ganun lang po ba ang halaga sa inyo ng inyong spiritual na buhay? Magkano po ba ang sweldo? Magkano po ba ang ino-offer sa inyong sweldo kapag ginawa nyo ang isang illegal na bagay tapos mapupunta sa inyo yung posisyon na yon? Gaano po yung sweldong matatanggap po ninyo, mga kapatid? So, ganun lang po ang halaga ng pananampalataya nyo sa inyo. Tapos, uulit-ulitin mo sa sarili mo yon na minsan lang naman, mapagpatawad naman si Lord, maiintindihan naman ako ni Lord. Totoo po yun, maiintindihan tayo ng Diyos. Patatawarin po niya tayo. Pero mapapatawad po ba natin ang sarili natin? Kasi sometimes mas malupit pa po tayo kaysa sa ibang tao at kaysa Diyos sa sarili natin. Kasi alam mo kung bakit hindi mo mapatawad ang sarili mo? Alam mong hindi tama, pinilit mong gawin. Kaya hindi ikaw mismo, hindi mo mapatawad ang sarili mo. So, in the end, parang hindi, it's not worth it. Kahit gaano kalaki yung sweldo na binigay sa'yo, hindi siya magiging sapat pa rin. Dahil alam mo na nasaktan mo ang Diyos. Dadalin mo yon mga kapatid. Ngayon, kung may pangangailangan ka at kailangan mo talaga, hindi ang trabaho mo ang makakapagligtas sa'yo sa sitwasyon mo. Nagkakamali po tayo kasi ng pag-aakala na ang makakasagot sa sitwasyon natin, ang makakaalis sa atin sa sitwasyon where we are in, ay yung trabaho natin, sweldo natin, di ba? Mali tayo ng pag-aakala kasi. Kasi nga hindi natin kilala ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Nawawala sa kaisipan natin that our God is a mighty God. He can do anything. So, kung ikaw ay nangangailangan, it is always better to rely on the protection of God than to rely on your own wisdom, mga kapatid. Ang desire po ng Panginoon ay iligtas tayo sa kapahamakan, lagi. Pero ilang beses na sinusuong natin ang sarili natin sa kapahamakan. Pero mga kapatid, madalas nililigtas pa rin tayo ng Diyos dahil itong anak kong to, hindi niya alam, mapapahamak siya doon. Kaya ang ginagawa niya, magsasara talaga siya ng pinto. Dahil pag di niya sinara yun, papasukin natin kahit na mali. Kaya nga, alam nyo, may kagandahan din talaga tong mga closed doors na ito. So tandaan natin, God will never present an opportunity to you that will contradict the Scripture. Never po yun. Why? Because open doors always points us to the glory of God to fulfill His purpose. Always, mga kapatid. It will point us to the glory of God. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, tatanungin mo yung sarili mo, will this
give glory to God. Pag ang sagot ay no, then do not do it. Ha, mga kapatid? So ayan po ang ating series na ginawa. Bilang pagsasummarize lang po, mga kapatid. When we are looking at a closed door, you are looking at a closed door today, take heart. Unang-una, wait on God. Diba? When God closes a door, do not go banging into that door. Kasi, do not make things happen. Diba? Do not force things to happen. At alam niyo po, bubuksan niya ng Panginoon. Ang pinaka-better approach for us to do is to step back and wait on the Lord. Sabi sa Psalm 25 verse 4, "Show me your ways, Lord. Teach me your path. Guide me in your truth and teach me." Pangalawa, keep trusting the Lord. You may have to wait for a long time, di ba? For that door to open. And that door may never open, mga kapatid. Yes, meron pong mga doors that will never open for you. Pero po, sa Psalm 25 verse 10, ang sabi, "All the ways of the Lord are loving and faithful." Yun lang. Kapag it's taking a long time to open yung door na yon, or that door may never open to you, tandaan mo na lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa ikabubuti mo. He is in control, He has a plan, at sooner or later, mga kapatid, He will open the right door for you. Yun ang hintayin mo. Because when you go through that open door that He Himself has opened, you'll give thanks for the one He closed. Papasalamatan mo siya. And finally, yung sinabi natin, pray. Put everything in prayer because the number one way to know God's will for you is through communicating with Him. Kasi the more time you spend with God, the more effectively you will hear His voice and the more effectively you will see His leading. At hindi tayo magkakamali doon. So, mga kapatid, put everything in prayer. Sabi sa Philippians 4:7, "And He will keep your hearts and minds safe in union with Him." Kaya, thank you, Lord po. Ayan po ang pagtatapos ng ating close-open doors. Thank you, Lord. And I hope maging keen po tayo sa pagdi-discern sa mga opportunities presented to us, if it is from God or if it is not, para magawa po natin ang kalooban lamang niya at mga bagay na binless niya for us to do. Because pagka ginawa mo ang bagay na walang blessing ng Diyos, wala rin pong blessings that will come out from that opportunity. Ha, mga kapatid? Huwag kayong manghinayang. Sabi mo, sayang naman eh. Hindi yan sayang. Masayang ka, kapatid, pag pinilit mo yan. Thank you, Lord. Okay. Happy birthday, Kuy Nandeng! Birthday ni Fernando Bartolome. Ilang taon na si Kuy Nandeng ngayon? 63. 65 years old. Ay, hindi. 66 na pala. 67 siya? 66 ka na. Hindi, Beb. 68 na siya. Ang 67, ay hindi, tama, ikaw pala pangalawa. Kala ko si Ricky. Ang pangalawa. Siyempre, asawa ko yan eh. So, 67 years old si Kuy Nandeng. Happy birthday, Kuy Nandeng! Ayan. Birthday din po ngayon ni Sister Beth Marasigan ng ating Kalo Outreach. Sister Hilda Bernardo. Sister Hilda. Sister Lydia Villanueva ng ating Laia. Sister Hilda ng ating Pangasinan, hindi ba? Sister Angeli Gulong. Gulong. Taga Laia din ba? Pamangkin ni Brother Dante Villanueva. Sister Vel. Ay! Happy birthday, Vel! Oo, si Vel. Birthday pala ngayon. Ni Vel Payat. Vel Payat na tawag ko sa kanya. At kay Brother
Nathan Bonggolto, na anak ni Brother Ali Bonggolto. Belated happy birthday kay Sister Jezebel Gulong. Siguro, nanay naman, akala ko kapatid ni Angeli. Ang galing no, Tagalaiya siya, tas ang pangalan niya, Jezebel. Make sense? Brother Jerry Del Rosario. Ang daming may birthday ngayon. O, sige, kantahan natin sila. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday mga kapatid and happy 38th year anniversary sa ating Mendez Outreach. Hintayin niyo po kami. Pagkatapos po nito, tatakbo na po kami ng mabilis na mabilis. Okay. Hello po, good morning Sister Tilet. Ayan. Mag-ano na po kayo mga kapatid, mag-game na po kayo. Sana mag-game yung ating mga nasa ibang bansa, ano? Sister Gina, Gatmaytan. Good morning, Sister Gina. Sister Gina, baka gusto mong mag-game na. Thank you, Lord. Okay. Happy. Ako nabati ko na ang Mendez Outreach natin. Good morning, Sister Trining. Okay. Ephraim, bukas na ba ang 100 Island? Nabawasan na ba? Nabawasan ba ang 100 Island? Kasi may bumili daw nung isang island eh. Kaya, 99 na. Thank you, Lord, Sister Jam daw, for reminding me about photography. Nakalimutan na ni Doc. Nung nag-pandemic, nakalimutan na ni Doc ang photography. Kasi, madaming COVID patients siya tinitignan. Okay. Tama, Mars. Magandang buhay. The best. Tama. Marla, pumunta ka rito. May sarili ka namang sasakyan. Para po dun sa sa awit ng pag-ibig. Alam mo si Marla, nakakatuwa. Kasi, si Sister Marla ay napunta ng Tugigaraw. Andito pa, Mame? Nung napunta siya ng Tugigaraw. So, ang nangyari kay Sister Marla, hindi napatungan ng mga new songs natin yung mind niya. Kaya ang nangyari, minsan may kinakanta siya ng mga songs na sa mga post niya na kanta ng mami na hindi mo na maaalala kasi napatungan na ng maraming mga new songs yung ating isip eh. So, hanggat hindi mo siya marinig ulit, di mo maaalala, si Marla maraming ganun. Parang si Arnold din. Si Arnold naman kasi di ko nga alam kung nung to si Arnold. Makakalimutin, pero nakakahaluka yung mind niya ng mga awitin na yung ganun talaga yung matatanda, bumabalik na. So, bumabalik na rin? Nag-uulya din na si Arnold? Ayan, thank you Lord. Kaya Marls, pumunta ka na dito. Pumunta ka na at ma-share mo naman yung mga awitin na yan na meron sa puso mo. At madami yan. Okay, tatawag na po ako ngayon ng ating... mag-game na po yung iba habang may mga worker na nagre-recite, mga kapatid. 5,000 pa lang, okay? Kasi exactly 9:30 matatapos tayo dahil meron kaming anniversary na pupuntahan. Kaya, Brother Louie, pumunta ka na dito ngayon din.
Brother Louie, bilisan mo na. Dali. Asa na? Bilisan mo. Dali. Ay, kuha ka ng upuan mo. Hindi ka pa pwede. Yan, okay. Yan. Hello po. Hello po. Okay. 8. Ha? Bago. Faster, faster. Okay. Nakaban ako. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ay? Pouring the Spirit. Ha? Okay. Blessed are the poor spirit, for they the kingdom of, for there is the kingdom of God. Blessed are the mourn, for there is comforted. Do you want to call a wife? Eh. Pwede naman. Hindi, pwede naman kasi pwede yun. Number 1 sa kanya, number 2 kay Joy, number 3 sa kanya. Joy, halika, call a wife na. Oo, and they are one. Ah, Mr. Joy. Ayan yung mic, Joy. Oh. Joy. Yan. Si Joy kahit hindi umupo, pasok eh. Dito ka, Joy. Dito ka, Joy. Yeah. Oh, damo, sabi ko sa inyo eh. Okay. Tandem. Matthew 5, Five, verses verse 3 to 8. 3 to 10. Verses 3 to 10, the Beatitudes. Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of God. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are those who are meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness' sake, for they shall be filled. Blessed are those who are merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. Blessed are those who are peacemaker, for they shall be called children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of God. Oh, 'di ba? Mas ano sila kapag ka duet, oo. They Sample? do better kapag ka sila ay, oo. Oh, dalawa na sila, kaya dalawa yung kanilang regalo. Oo, thank you Lord. Yan talaga kapag ka ganyan tandem. Okay, thank you Lord. Okay, sa mga kapatiran naman natin na nakasama nating nanonood na 5,000 nanonood sa atin. Ang 1,000 ay si Sister Mel Lalog. 2,000 ay si Brother June Mangigad. 3,000 ay si Sister Mirna, seremonya ng ating talim. At si Sister Belen ng Talim din. Mabuhay, Talim Island! At kay Sister Relly Danganan. Okay, go Jam! O, hindi ba naman? Mabuhay ang Talim Island! Kay Sister Mirna. So, kay Brother Boyet ako tatawag. Thank you, Lord. Talaga naman, si Bong laging no? Bong, naniniwala na yata ako. May himala! Brother Boyet. Hello po.
Good morning, Sister Mirna! Magandang umaga din sa inyo. Kamusta kayo? Okay po. Bless na bless. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Bati po muna kayo, Sister Mirna, sa mga kapatiran. Magandang umaga sa Comfy Family. Thank you, Lord. At ako, Hindi ba? Natawag agad? sa lahat ng nakikinig, magandang umaga sa inyong lahat. Amen. Thank you, Lord. Sasapulang ko na po ba? Sige po. Umpisa na po. Ayun po, thank you, Lord. Sa Matthew 5, verse 3 hanggang sumusunod, sabi po ron, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin, sapagkat kabagan sila ng Diyos, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat ituturing silang mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig. Huwag ka mapalad ang mga inuusig pa ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao nang dahil sa kanilang pagsunod at pinaparatangan ang lahat ng uri ng kasamaan at napawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Thank you, Lord. Yay! Ang galing ah! Thank you, Lord, Sister Mirna. Congratulations po! At narito po ang inyong regalo. Ayan po. Lemonade. Mukhang walang kulay, pero sa totoo meron. Po. Sige. Bong! Ay, Brother Bong! O, ang beneficiary ni Sister Mirna ay si Brother Bong. Alam mo ba, Sister Mirna, nung umiikot po yung ruleta, alam nyo, ang sabi ni Brother Bong, Sister Mirna, Sister Mirna. Tapos kayo natawag. O, kaya, bigay mo daw kay Brother Bong. Ayan, Bong, maghuhugas ka ng plato natin. Kaya yan, regalo sa'yo. Thank you, Lord po, Sister Mirna. Brother Boyet, God bless po. Brother Boyet, patingin nga po. Ay, ayan, nanonood pala silang lahat. Thank you, Lord po. God bless po, God bless. Apo. Ayan, nakakatuwa naman. Brother Boyet and Sister Mirna, seremonya ng ating pong Talim Island. Glory to God. At sabi ni Sister Tere, good morning, may dala kaming kari-kari bukas for lunch. So, matatry na, malalaman na natin bukas. Maniniwala. Oo, gagawin niya raw tayong believer tomorrow. Kaya sa mga kapatid po namin na pupunta bukas, sila Brother Darwin Datu, 2, sina Sister Sharon, 3, di ba? At saka sina Sister Tere, 3. 3 lang yata sila. Kung ilan man. Basta meron ng 4 hanggang 6 na lang ang pwede sa kaibiga. Thank you, Lord. See you all tomorrow, mga kapatid. At ngayon po, dako na tayo sa ating new song na hatid po sa atin ni Brother JJ Orlina. At mga kapatid, susundan na po agad yan ng ating segment na awit ng pag-ibig ng Mame, You Gave Me a Song. Kaya
Huwag po kayong aalis. Abangan niyo po yung yung mga awitin na ipipresent sa atin sa umagang ito. Lord, fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our life. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you've always been our home before you created the earth or made the world into being. You were eternally God and will be God. Our God forever. Lord, fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our life. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth or made the world into being. You were eternally God and will be God. Our God forever. Fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our life. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth or made the world into being. You were
God forever. Our God forever. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Yes. Narito po muli tayo sa mga awit ng pag-ibig. Yes. At today po, meron kami inihandang 3 awitin. Pero bago po tayo dumako dyan, pagpapatuloy muna po natin yung ating pag-aaral tungkol sa praise. Yes. Ngayon, hayaan niyo basahin ko muna po rito sa John chapter 3, simula sa verse 27 hanggang 30. John answered and said, "A man can receive nothing unless it has been given him from heaven. You yourselves are my witnesses that I said, I am not the Christ, but I have been sent ahead of him. He who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. So this joy of mine has been made full. He must increase, but I must decrease." Yung po kasing topic natin for today ay how to be an effective praisers and worshipers of God. At dito po sa binasa natin, nandun po yung key. Ang susi that He must increase and tayo naman ay mag-decrease. Ngayon, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, makinig muna po tayo sa isang awitin ni Minister Arnold na isa pa rin pong awitin ng Mamiligaya. Yes. So, Brother Arnold. Thank you, Lord. Just a short background itong awitin na to. Ang mga awitin ng Mami, most of the time, yan po ay nabubo impromptu. It's either before or at the midst of the morning devotion na nagaganap. At lagi lang nung sinasabi sa akin, sige, tumiklada ka lang dyan. I-roll mo lang, tugtog. At bigla na lang may himig, may tono, himig, tono, then lyrics. At doon ko talaga napatunayan na it's really the working of the Holy Spirit. Kasi during that time talagang hindi naman ho talaga ako pianista rin. No? Thank you, Lord nga. Meron ng pianista tayo ngayon na mas pinagpala pa ni Lord when it comes to playing the music, the piano. So, nasusundan ko po yun. Sabi ko, hindi ko naman dating ginagawa to. And I know it's the working of the Holy Spirit within us. And that is what we call the anointing. It is God's power in us to enable us to do what He wants us to do. At nung oras pong yon, yung awitin pong yon, yung palang magiging lesson namin is about Acts 4:12. That there is no other name under heaven sa ikaliligtas ng mga tao. And the song goes this way.
Katangi-tangi ang pangalan mo, O Jesus. Katangi-tangi ang pangalan mo, O Jesus. Banal ang pangalan mo, banal ang pangalan mo, katangi-tangi ang pangalan mo, O Jesus. Sing with me, brothers and sisters. Katangi-tangi ang pangalan mo, O Jesus. Katangi-tangi ang pangalan mo, O Jesus. Banal ang pangalan mo, banal ang pangalan mo, katangi-tangi ang pangalan mo, O Jesus. Nahayag sa lahat ng dako, lagana sa lahat ang iyong pagmamahal, nahayag sa lahat ng dako. Jesus, Panginoon, yan ang pangalan mo. Jesus, Panginoon, yan ang pangalan mo. Purihin ang Diyos. So, thank you, Lord. Salamat, Brother Arnold. Ngayon, magpatuloy na po tayo sa ating pag-aaral na ano ba nga dapat nating gawin para maging effective praisers and worshipers of God. Meron pong 7. Unang-una, ang sinasabi sa atin that we must be a lover of God. Amen. Na ang mga great praisers at worshipers of God are lovers and first and foremost. Alam naman ng Panginoon kung gaano natin siya kamahal. Yes. Dahil siya lang naman po nakakakita, nakakaalam ng laman ng ating kaisipan at ng ating mga puso. At hindi lamang po yun na talagang naalala yung awitin natin na what a beautiful day to start praising the Lord. Sa umaga pa lang, talagang gusto na magpuri sa Panginoon. So kailangan, you must be a lover of God. Pangalawa, depend on the Holy Spirit. Yes. Kanina, tinalakay po kanina, kung nasundan po niyo yung ating Good Morning Jesus, na pinapakita ng mga accomplished praisers at worshipers don't rely on their own talent and experience. Yes. Kasi minsan doon tayo nakatuon na alam ko yan, talented ako when it comes to singing, marami akong experiences, pero ang totoo, mali po yun. Yeah. Maling-mali po yan na attitude ng isang gustong umawit sa Panginoon. Hindi lamang po yun, their ears are constantly open to listen to the Holy Spirit's promptings. Napakahalaga nito, yung sensitivity na nililid ka na ng Panginoon sa mga bagay-bagay, pero hindi mo namamalayan, sarili mo lang pala ang nasusunod. So, hindi lamang po yun. And their hearts stay in a disposition of obedience. Pagsunod. Kung ano yung narinig mo, ang siya mong gagawin.
Amen. Pangalawa, you must love to worship. Gusto mo Yes. talagang sumamba sa Panginoon. Maganda man ang tinig mo o hindi maganda ang tinig, pag ikaw ay gusto mo sumamba, ang Panginoon, di naman tinitingnan yung ganda ng iyong tinig. It's the Kundi attitude of the attitude of the heart. Yun ang tinitingnan niya. Tandaan niyo po, kahit nung pinili niya si King David, ang tinignan niyo, sabi niya kay Prophet Samuel, Yes. man look at the outside appearance, but God looks at the heart. Pang-apat, never stop learning. Ito ang pinakamahirap. Kasi maraming tao mahirap turuan. Kasi nga, ano nila, ang attitude nila ay alam ko na lahat. At pinakamahirap turuan yung alam niya na lahat. Yeah. Pero isang taong an effective praisers or worshiper ay they value training. Yes. They value training. Kahit dito po sa amin, bago ka siguro makarating sa isang posisyon, talaga magsisimula ka sa baba. Pero yung hindi lahat na-appreciate yung training. Hindi lang alam na kailangan you have to start sa baba bago ka makarating sa taas para alam mo yung know-how ng lahat pagdating sa ministry. Panglima, be selfless. Yes. Alam niyo sa Luke chapter 12, andun yung I, me, my, mine. Ang mamiligaya, lagi niyang tinuturo yung kami, tayo, hindi yung ako. Ayaw niya yun. Madalas nakokorek po kami dyan noon na hindi dapat kailangan tayo, kami. Kailangan i-identify mo ang sarili mo sa lahat ng tao. Hindi pwedeng kakaiba ka sa lahat. Kailangan kasama ka doon. At pang-anim, be happy in the present. Ibig sabihin, ang mga tao, good praisers and worshipers, saan ka man naroon, big event, small event, gusto mong umawit. Hindi mo tinitingnan kung malayo, malapit, a big group o small group, hindi sa yon. Ang iyo kahit saan, once na ang Panginoon ni-lead ka to praise and worship Him, gagawin mo yon. And lastly, keep it real. Kasi po, na top quality praisers at worshipers are not different people on and off the stage. Hindi pwede sa harap ng stage, ito yung personality mo. Pero pag wala ka na sa harap ng camera, iba na yung attitude mo. Hindi po pwede. Kailangan kung sino ka, yun ka. Amen. Ngayon, dadako po tayo ngayon doon sa dalawang awitin. Agaya ng lagi ko po nasasabi po sa inyo, maraming mga awitin na hindi nasama sa 101 songs. Yes. Napakarami, mga Napakarami kapatid. pa. Pero salamat na lamang, merong mga kapatiran na naaalala itong mga awitin. Kagaya po itong yung Papuri Sa'yo, Yes. way back 1982. Yes. At naalala ko po ito. Somewhere in Quezon City pa yan. Yes. Pinakanta to ng Mamiligaya kay Marisa Sanchez. Kung nandun po kayo ng ika-50th anniversary, wedding anniversary ng daddy at mami, nandun yun eh. Siya ang umawit nitong Papuri Sa'yo. Sa'yo. Kaya salamat na lamang nga po at may mga kapatid pa tayong naaalala yung mga awiting ito. Pero supposed to be nga, dapat nandito itong ating supposed to be, hindi naman siya guest, kundi kapatid sa Panginoon. Kaya lang, because of situations, dahil nga sa may mga pandemic pa, maraming requirement, hindi po siya nakaluwas. Pero salamat sa Panginoon, naalala niya ang dalawang awiting ito. Ngayon Hindi po, hindi si Marisa Sanchez, ha? Marisa Sanchez. Hindi siya yung kakanta Ay, ngayon. hindi si Marisa. Balak ka namin po sana hanapin si Marisa. Kaya lang di namin alam kung nasa na. Kasi si Marisa ay naging tanyag ng mga awit. Na ngayon. At alam ko, naging comedian pa ito Comedian pa. Naging comedian siya eh. But she has Pero been di a ko alam kung member of nasa the na nga po siya. community. Pero Naging member natin many years ago. yes, naalala ko nung inawit niya to. One morning devotion ang inawit niya ito. Hindi mo nga siya masyado mapapansin dahil during that time, very ordinary babae pa lang siya noon eh. Kagigising-gising pa lang niya nang pinaawit ito. But anyway, pakinggan na po natin ang patutuo ng ating kapatid na si Brother Michael Cecilio. Amen. Sister Praise Jam. the Lord. Itong kakantahin kong ito ay na-compose ng Mamiligaya to way back 1982.
yung center natin sa Project 2 Quezon City pa, sa Durian Street. Alam ito ng mga kasabayan ko nung mga 1982. Ang Compi Center natin noon ay nasa Project 2 Quezon City. Kasi yung bahay ko noon malapit lang doon eh. Pang ilang street lang yun eh. Nilalakad ko lang lagi yun. At naalala ko nung kinumpose ng Mami Ligaya to, ang inspiration niya rito yung kinikwento niya sa akin kasi yung about si Mary at si Elizabeth, nagkita sila. At si Mary ay kasi nga, 'di ba, dala-dala niya o nagdadalang tao siya ang ating Panginoong Hesus. Samantala si Elizabeth ay natuwa. Kaya naawit ang awiting ito. Pero actually hindi naman ako ang pinakanta niya nito. Meron tayong ibang member na kumanta nito. Pero ang awitin nito ay siguro maaalala nyo o marirecall ng mga naging kasama ko sa Project 2, Quezon City. So ang awiting ito ay Papuri sa iyo o Kristo. Ayan. Awitin ko. Papuri sa iyo o Kristo, ang buhay kong ito ay alay ko sa iyo. Wala nang halaga kung mawawalay sa'yo. Di kayang bigkasin pag-ibig kong banal na galing din sa'yo. Salamat sa'yo, O Kristo, ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Wala nang halaga kung mawawalay sa'yo. Di kayang bigkasin pag-ibig kong banal na galing din sa'yo. Bagong pag-asa sa bawat sandali, ang iyong pag-ibig nananatili sa aking buhay. Ikaw ay tunay sa araw-araw, gumagabay. Bagong pag-asa sa bawat sandali, ang iyong pag-ibig nananatili sa aking buhay. Ikaw ay tunay sa araw-araw, gumagabay sa araw-araw, gumagabay sa araw-araw, gumagabay. Yan, I hope na naalala niyo yung awitin na yan. Tagal na yan, 1982 pa yan. Kasi nag-start ako sa Compi mga 1982. Nasa Compi na ako niyan. Kaya madalas kasi mag-compose sa Mami. Lagi siyang na-inspire, gumawa ng mga awitin. At meron pang isa na ito naman ay naging theme song ng ating radio ministry. Nagkaroon kasi tayo ng radio ministry.
Mga 1980s din yan, 1982 pataas. Radio ministry, nagkaroon din tayo niyan. Nagsimula yung radio ministry na yan. Yung ang pangalan ng ating radio ministry ay Daan ng Ebanghelyo. Pero I believe nakatransfer na tayo sa BF yata noon time na yon. At pinupuntahan na lang ako ng mga mami noon sa bahay namin sa Project 2. At sinasabi nga niya sa akin, awitin ko raw yung binigay ni Lord sa kanya na magiging theme song ng radio ministry na Daan ng Ebanghelyo. Yan. Ang awiting yan ay binigay din sa Mami Ligaya, yung tungkol sa paghahanda ng daan, di ba? Yung prepare ye the way of the Lord. Yun ang pinaka-message ng kantang yon. Kaya itong awitin na to, ganito yan eh. Awitan si Jesus, ngalan niya'y papurihan. Maghanda ng landas na kanyang mararaanan. Awitan si Jesus, ngalan niya'y papurihan. Maghanda ng landas na kanyang mararaanan. Ang ngalan niya'y Panginoon, magalak sa kanya. Paghihintay di masasayang, pag-asa'y kakamtan. Ang ngalan niya'y Panginoon, magalak sa kanya. Paghihintay di masasayang, pag-asa'y kakamtan. Awitan si Jesus, ngalan niya'y papurihan. Maghanda ng landas na kanyang mararaanan. Awitan si Jesus, ngalan niya'y papurihan. Maghanda ng landas na kanyang mararaanan. Thank you, Lord. Yan po ang naging theme song ng ating radio ministry, Daan ng Ebanghelyo. God bless you, and I hope marami pa tayong mga composition na mami na ma-recall natin. Salamat sa Diyos. God bless you all. Thank you, Thank you, Lord, Lord. Brother Michael. Maraming salamat. Tayo po'y manalangin na. Panginoon, maraming po salamat muli sa pagkakataon na pinagkaloob po ninyo na aming sariwain ang mga awitin na pinagkaloob niyo po sa amin na punong-puno ng buhay, punong-puno ng pag-asa, Panginoon. Yes, Lord. At wala kami may babalik sa iyo, Panginoon, kundi ko'y papurihan Yes, Lord. Thank you, at Jesus. pasalamatan. Salamat po at salamat din po sa aking mga kapatid na patuloy
na tumatangkilik nitong mga awit ng pag-ibig. Amen. Papuri at pasalamat sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige, Brother SJ. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. I love you, my Lord. I love you, I do. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Thank you, Lord. God bless you. Amen.